Magandang araw mga ka-L. Welcome to episode 3 ng Usapang L, kung saan tinatalakay natin ang batas sa paraang malinaw, makatao at makabuluhan. At syempre, hindi lang po tungkol sa batas, we also talk about life and love. Kasi life, love, and law yan. Ako po si Judge Jing Uyenko Nolasco, isa pong dating hukom. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Tama po si Judge Don na we talk about life, love, and the law. But today, we are focusing on a real case na tumama sa puso ng maraming Pilipino. Ang kaso ni Francesca Eileen Balaba-Buban versus Nilo de la Peña, GR number 268399. Isa itong landmark decision ng Supreme Court noong January 24, 2024 tungkol sa sexual harassment sa workplace. So, Attorney Al, pag-usapan na natin yung yung background nitong Buban versus De La Peña. Pero siguro before that, baka magulat kasi mga ka-L natin, bakit tayo naka-Zoom ngayon, di ba? Yes, so naka-Zoom kami dahil masama ang panahon. Yes, kaya hindi po kami nagkita. Kaya yan, virtual muna kami ngayon for today's video. Correct. Yan, okay. So, ito pong babalik tayo kay Buban. Si Buban po ay isang customer care senior specialist sa Xerox Business Services Philippines. Ano po ito? Solo parent siya actually. Noong March 22, 2015, habang nasa opisina siya, may nangyaring insidente sa storage room na naging sentro ng kaso. Ano nga ba yun, Attorney Al? Oo nga, mukhang may kakaibang nangyari sa storage room. Yes. So, dapat bang may mangyari sa storage room? Okay. So, ang basihan or ang facts of the case ay nagmula sa affidavit nung nagrereklamo. So ayon sa affidavit ni Buban, pinasok siya ng team leader niya na si Nilo de la Peña sa storage room at sinabi niya na, "Baby, tigas na ako. Kailan mo ba talaga ako pagbibigyan?" Isang malinaw na nude or malaswang remark, di ba, Judge? Oo nga grabe, 'di ba? Parang wow. Just imagine, yung takot siguro ni Buban noong trauma. Grabe yung trauma niya. So, pero hindi lang kasi doon nagtatapos yun Hindi lang salita ang ginawa nito si De La Peña. Sinubukan niya pang halikan, tapos yakapin at hipuan sa dibdib, itong si Buban. Tapos nakawala naman si Buban at tumakbo palabas. Pero hindi pa doon natapos ang ordeal niya. Nagpatuloy ang harassment at yun na nga, ayon sa kanya affidavit, pinabayaan siya ng kumpanya. Ano ba yan? Talagang hindi talaga siya tinantanan pala nitong De La Peña. Parang hindi niya nag-gets yung message. Tumakbo na at hindi na siya pinansin. Pero talagang nagpursigi itong si Buban. So, ginawa ni Buban, nag-file siya ng reklamo laban kay De La Peña sa labor arbiter, sa HR manager at sa Xerox mismo, yung kanyang kumpanya. Ang mga reklamo niya ay sexual harassment, non-payment of salary, at moral and exemplary damages. Yun. So, ang tanong, may pananagutan ba ang kumpanya? Yun yung kasi nga nadawit ang company rito So, anong sagot ng Supreme Court dito? Sabi ng Supreme Court, oo. Sabi ng Supreme Court, ang failure ng Xerox na imbestigahan ang reklamo ay nagpapakita ng insensibilidad or insensitivity at pagwawalang bahala sa kapakanan ng empleyado. Kasi itong si Buban, actually nag-report siya sa HR. So, pinaliwala yun ng HR ng company. Tapos ito man si De La Peña, binaliktad niya pa nga yung pangyayari. Sabi niya pa, siya raw si Buban daw yung may gusto na may mangyari sa kanila. The nerve, di ba, Judge? Oo, grabe. Siguro naman, ang akala ng Xerox company, yung kanya employer, hindi kami mangingialam dyan kasi pribadong matter o insidente yan. Yes, At saka hanggat hindi naman naapektuhan ng inyong trabaho ay kumbaga hands-off kami dyan. Pero mali ang Xerox doon at yun ang pinaliwanag ng Supreme Court na merong responsibilidad ang kumpanya o ang employer na imbestigahan at aksyonan itong mga ganitong reklamo. Kaya the Supreme Court found Xerox and De La Peña solidarily liable sa ilalim ng Republic Act 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Act. Ibig sabihin, parehong may pananagutan ang harasser at ang employer na walang ginawa.
Hindi employer ang directly responsible doon, pero sa kanyang indifference at ang kanyang non-action or lack of action, that made the employer liable equally with the harasser. Yun. Kaya importante yun mga ka-L. Kasi hindi po sapat na may policy sa papel lang, no? Hindi po yun. Hindi po sufficient yun. Kailangan may CODI. Ano yung CODI? Committee on Decorum and Investigation. At dapat, hindi lang basta may committee, correct, dapat malaw agad pag may reklamo. Kasi nga, dito, si Buba nagreklamo na nga dun sa HR, wala pa rin ginawa. Correct. Ang problema kasi, alam ko may mga opisina na matter of compliance, meron silang designated committee on decorum and investigation. Meron pa nga iba dyan, mga focal point persons para sa mga harassment, gender sensitivity issues. Pero ang tanong, gumagana ba itong mga committees at saka mga official na ito? So, agree ako sa iyo, as sinabi mo, Judge, na kailangan gumalaw agad ang mga CODI at saka mga focal point persons kapag may mga reklamo. So, Judge, pag-usapan natin ngayon yung mga implications ng kaso na ito sa mga empleyado at saka sa mga employers din. Yes. So, para sa mga empleyado, kung may nangyaring harassment, may karapatan kayong magsampan ng reklamo. Hindi kayo nag-iisa. Tama ka doon, Attorney Al. Kasi nga itong si Buban dito, nakakaawa siya talaga. Yun nga, solo parent, kahit na-harass na siya, hindi siya makaalis dun sa trabaho kasi niya, wala na siyang makukuhang trabaho, 'di ba? So tiniis niya 'yun. Kaya yun lang, parang paalala lang with what happened to Buba na ang mga tao pong nabibiktima, mga empleyado nabibiktima ng ganito, wag po kayong tumahimik lang, wag niyong sarilinin lang, no? Do something para po matulungan po kayo. At yun na nga, tama yung sinabi ni Attorney Al, hindi po kayo nag-iisa. At para naman sa mga employers, ito po, no? Like ito nga nangyari sa Xerox. Kasi para sabi ng Xerox, ba't kami nadamay, di ba? Ito po kasi yon, hindi po kayo pwede magbulag-bulagan. Kailangan may clear procedures kayo, kailangan po may confidentiality, at kailangan may action. Otherwise, pwede rin po kayong managot. Ay, yun. So, sakit to, no? Well, actually, di daw masakit. Mas masakit doon sa na-biktima talaga. Oh, yeah. Pero, for the employer, masyado kayo focused on profit, masyado kayo focused on expansions, for example. Pero, huwag nyo na makalimutan yung welfare ng inyong mga empleyado. So, kung mga ganyang kaso, you have to act on it within your level, at saka dapat tulungan nyo rin, no? May mga mga remedies sa labas ng opisina yung mga empleyado nyo, so you should help them, like mag-file ng kaso sa police kung pwede pumasok to sa violence against women and children, so pwede i-refer yan sa PNP Women's and Children's Desk. So kaya for the employers, this case reminds us na the workplace ay dapat ligtas, hindi physically, kundi emotionally and psychologically. Tama ka doon. I agree. I fully agree with that, Attorney Al. So, mga ka-L, ito po yung natin dito, no, yung mga final takeaways natin. Ang sexual harassment po ay hindi simpleng issue. Isa itong paglabag sa dignidad. At may batas po tayong nakakampi natin. Bukod po dito sa RA 7877, meron din po pati yung Safe Spaces Act natin na incidentally, yun, pa-heads up na natin, yun po naman ang tatalakayin natin sa next episode natin. Yes. Yan. So, exciting din yung topic na yun. Oh, yes. Dahil nga related dito sa Republic Act 7877. Pero idadagdag ko lang, Judge, na itong Republic Act 7877 ay hindi lamang limited sa workplace situation. Nandyan din ang training situation at saka education situation. Ibig sabihin, yung pwedeng magkaroon ng sexual harassment na pinaparusahan nga sa ilalim ng Republic Act 7877 kung ang harasser ay isang guro o isang mentor o isang trainer. At ang hinaras ay estudyante, ay isang mentee o isang atleta ba o isang under training. Ang essence nitong batas na ito ay ang pag-abuso ng position
Yes. Pag-abuso ng moral authority doon sa hinaras. Kaya sa totoo lang, kaya siguro yung ina-analyze natin yung kaso, Judge, no, bakit napatakbo or bakit parang natakot yung si Miss Buban, kasi siguro meron ding moral authority kasi yung harasser. Kaya, kasi team leader niya yun eh. Yun, exactly. Kaya 'di ba mas nakakatakot paminsan yung intimidation at saka yung takot na nararamdaman kesa do sa physical. Yeah. Kasi nga yung bang nakatali ka doon sa control ng isang tao. At yun nga yung pinaparusahan dito sa Republic Act 7877. At sa Safe Spaces Act naman, i-discuss naman natin ito sa susunod na episode, ito ay expanding kung ano yung presently punished under Republic Act 7877. Yes. So, it's one of the best recent laws natin itong Safe Spaces Act. Correct. Kaya, 'di ba, Judge, ang kaso ni Buban ay paalala talaga na may hustisya, may batas at hustisya. Pero kailangan nating maging mapagmatsyag. Tayo dapat ay magsalita at kumilos. 'Di ba, Judge, merong saying dati na for bad people to succeed, good people will keep silent, something like that. Parang magiging indifferent sila, yung walang pakialam, no? So bawal ang wapakels dito kasi nga if you don't do anything, no, you let evil perpetrate. Yun yung mangyayari doon. So yun na nga, hindi lang sapat na magmatsyag lang tayo, kailangan natin magsalita at yun na nga, kumilos. At kung may pinagdadaanan po kayo, no, mga ka-L, o may alam kayong kaso ng harassment, lumapit po kayo agad sa tamang otoridad. Like kung sa workplace po yan, doon po sa HR, o kaya naman po kung sa school setting yan, sa learning environment, doon din po sa principal. In other words, i-report po natin sa tamang otoridad. May proseso, may proteksyon, at may batas po tayo na handang tumindig para sa iyo. Tama. Dagdag ko na ulit, Judge. Sige lang, go. Hindi lang yung biktima ang kausap natin ngayon. Kumbaga, hindi lang natin ina-address sa kanila na kayo yung magreklamo, kayo yung magsumbong. Pati rin po kayong may mga na witness, kumbaga. Kayo sa mga bystanders, meron kayong alam na may nangyayari sa opisina nyo or sa eskwelahan ninyo, as witness po, dapat rin po natin i-report yan. Dapat po tayong maging parte sa pagsugpo nitong harassment dito sa ating lipunan, kung ano man ang scenario o environment. So hindi lang yung biktima ang sinasabihan natin na mag-report kayo. Dapat kayo na nakaka-witness niyan, dapat i-report. Yun nga, Ale, parang dito maganda dito mo mapapakinabangan yung pagiging marites sa tolits. Correct. No? Yes. So, yung pagiging marites sa tolits, it's not necessarily bad. Kasi ito po yung isang sitwasyon na yung pagiging marites sa tolits ay may kapupuntahang maganda. Pero yun na nga, wag lang po basta anong latest, inaalam lang kung anong pangyayari. Dapat umaaksyon, no? Right. So, yun po yung i-report sa tamang otoridad po. Hindi lang ang victims, but also yung mga nakakita po. At yun na nga, yung paalala natin kayo na sa employers natin na you have to do something to protect your employees, at sa mga learning institutions, ganun din po. At yung mga perpetrators, please, o kaya yung mga nag-iisip ng ganito, wag nyo na pong gawin. Yun lang. Judge, may oras pa ba? Meron lang ako na naisip na tanong. Kung halimbawa, yung nirereklamo na empleyado nag-resign, dahil nga nabalitaan niya na nagsumbong na yung biktima at eto na, iimbestigahan na siya ng employer, kung nag-resign ba siya, ibig sabihin ba nun, moot and academic na yung reklamo nung nagreklamo at tapos i-close na ng employer yung kaso? Well, dapat hindi, di ba? Kasi nga, pa rin yan it stem from employment. So parang hindi pwede maging shield, parang unfair naman yun dun sa employee. Correct. Kung gano'n mangyayari dun, di ba? At saka sa party ng employer, gagawin nyo to, nag-resign. Itutuloy nyo ang investigasyon
Not because gusto nyo pang parusahan yung nag-resign kasi obviously wala na nga sa inyo, pero to make a point, to make a stand para malaman ng mga ibang empleyado na stricto kayo at mahigpit kayo sa ganitong sitwasyon. So kahit wala ng tao, kailangan may desisyon pa rin, ituloy nyo yung investigasyon at maglabas kayo ng desisyon. And then ipaalam nyo sa mga sa mga empleyado ninyo na dito sa opisinang ito, we do not tolerate harassment. Yes, that you are safe, yun. At saka actually, kahit nag-resign na kasi yung employee na yung perpetrator, tapos sinuloy yung investigation, yung pinaka-hold pa rin ng employer sa kanya? Pwede siyang hindi issuehan ng clearance o kaya pag humingi ng mga certificate of good moral character, hindi yan di ba? Hindi nila issue. So hindi rin sila pwedeng gawing character reference kasi pagka syempre they could say something about that, no? So ganun pa rin. Kumbaga hindi naman porke umalis na tong perpetrator, wala na magagawa yung employer. Actually meron pa rin naman. Yun. Ayun, ang dami natin na pag-usapan today, Judge, no? Hopefully, no, marami rin natutunan ng ating mga ka-L. Yes. Yan na muna, mga ka-L. Salamat po sa pakikinig sa episode 3 ng Usapang L. Sana mas malinaw na sa inyo ang karapatan nyo pagdating sa sexual harassment sa workplace. Oo, as as exemplified or illustrated in the Buban case. Right. At hindi lamang po sa pakikinig, kundi sa panunood. At ginawa nga po namin ito na very short videos para po mas madali nyo ma-absorb po yung mga kailangan nyong matutunan po per episode. So, available po ang Usapang L sa YouTube at sa Facebook. Doon po sa ating official Facebook page ng show. Sa YouTube naman po, doon po sa House of L ni Attorney Al. House of Law. House of L. House of Law. Ano pa yan? Kasi L din yung law. Okay. Yes. House of Law. Ayan. Ni Attorney Al. Tapos sa TikTok po, from time to time, maglalabas kami ng snippets niyan. Doon din po sa TikTok. Tapos sa Instagram din po, pagka yung mga teasers lang po, ipapalabas namin. So, syempre po mga ka-L, wag nyo lang po ito basta panoorin. I-share nyo rin po ito sa iba po, lalo na yung tingin nyo makikinabang po talaga dito sa episode natin. And let's keep building workplaces where dignity is non-negotiable. Yan. Yes. Okay? So, Judge Jing? Oo. Hanggang sa susunod. Ingat. Mga ka-L. And stay safe. Hindi tayo sabay pero okay na rin po yun for now. See you po. Bye. Bye.